nag-file kayo ng resolution to have Prime Water Infrastructure Corporation investigated. Bakit? Okay, kasi napakadami ng mga nakukontrol sa serbisyo ng Prime Water. Nandiyan syempre yung San Jose del Monte, pero nandito din yung mga iba't ibang mga probinsya sa Cavite, Dasmariñas, Batangas, Davao, Iloilo, Laguna, Pampanga, Rizal, at iba pa. Yung pinaka-reason, kasi tayo naniniwala, potable water, the access to water is a human right. Pero ang nakikita natin sa ngayon, ito'y pinagkakait sa mga mamamayan na nasa ilalim ng prime water. Ano ang reports na pumapasok sa atin? Una, yung tubig, malansa daw. Yung joke nga ay, pwede nang magkape gamit yung tubig ng prime water dahil brown na siya, kung asukal na lang ang kulang. Ikalawa, putol-putol ang mga serbisyo. It is to a point na normal na mawawala yung tubig sa kalakhan ng araw, babalik, 10 p.m., 11 p.m., mawawala ulit, 4 a.m., 5 a.m. Kaya ang kasabihan sa mga pamilya sa San Jose del Monte, for example, no, pili ka, tubig o tulog. And syempre, yung laging kailangang tubig yung pumili, ay piliin ay mga kabataan na medyo may energy na mag-igib at pumila kasama yung buong komunidad. At ang nadedehado dito, yung pag-aaral ng kabataan, yung trabaho ng mga lahat ng mga manggagawa, etc. At ano pa? Mahal. 200 pesos ang singil kada buwan. And minsan umaakyat to up to 400. Yung ibang reports nga, mas mataas pa dun eh. Pero napakahina ng tulo. So, ano ang labas ng lahat ng ito? Ang mas alarming, no, aside from yung very poor quality of service, ay this is a trend of prime water na papasok sa mga iba't ibang probinsya at bigla na lang maniningil ng napakataas for this poor quality service nga. Yun po ang Prime Water. Ito ay kumpanya owned by the Villar family and it has taken operations of numerous local water districts across the nation. From 2016, 15 lang yung contracts nila. Noong 2022, 75 na. 77 nitong na kamakailan lang. A large majority of which were entered into na agreement noong si Mark Villar, yung Secretary of the Department of Public Works and Highways. And marami nang umalma, no, hindi lang yung San Jose del Monte citizens, pero outright local government units ang nagsasabi excessively expensive yung singil ng prime water in relation doon sa kontrata na pinepresent sa kanila. So sa atin, no, this is one manifestation of yung tinatawag nating privatization in which services na dapat naibabahagi sa mga mamamayan bilang karapatan ito, bahagi ito ng ating right to live, right to life, no? Pero mataas yung singil at pinagkakakitaan yung ating karapatan sa pamumuhay. And etong tubig na dapat natatamasa nating lahat bilang ito'y kailangan para mabuhay. 3 days lang tayong walang tubig sa katawan, serious health issues na ang kinakaharap natin. Paano pa ngayon na in San Jose del Monte, in different parts of the country, yung nakukuha nilang tubig, no, ay mawawala in many times of the day. Kung meron man, napakahina, muddy, and mahal pa. So for us, no, unacceptable ito na state of affairs when it comes to the right to water. Okay, so isa sa mga nakikita niyong problema rito yung privatization na itong isang basic service para sa mga tao. Pero kahit papaano talaga makikita natin dito may pagkukulang ang pamahalaan pagdating doon sa pagpapanagot dito sa kumpanya
na dapat nagbibigay ng maayos na serbisyo. Siguro ang tanong ko rito, sa tingin nyo, bakit umabot ng ganito? Kasi hindi naman to bagong reklamo, di ba? And lumobo nga yung kanilang mga joint venture agreements. So, bakit nangyari? Why did we come to this point? I think it's because actually matagal na tong scheme, matagal na tong nakikitang pattern when it comes to providing services for the Filipino people. Across different services, pumapasok yung private companies. And bilang private company, syempre, ang uunahin mo ay yung survival, profit margin. And so, yung delivery of services becomes secondary or even way, way, way down the list. And dahil ito yung standing status quo system since bumukas yung pinto ng privatization ng todo-todo no noong 1980s, ito na rin yung pinapalagpas ng gobyerno na kung may anomalya, damay-damay ang lahat, damay-damay ang lahat ng political dynasties na may hawak ng mga particular businesses, damay-damay din yung mga particular provinces na in some way or another, whether it be water, whether a different service, no, ay masisilip yung paano ba may i-maintain na profit margin and pina-prioritize na profit margin compared to the service na dapat natatamasa ng mamamayang Pilipino. And ako nga, I'd go so far as to say na it's unfortunate na lumala at ganito ka hindi hands-on yung government ni Marcos administration sa pagkakaroon ng provision of quality, accessible services to the Filipino people. Kung titignan din natin historically, hindi ito yung first time na pumutok yung issue. Ako po, I had the opportunity to go to San Jose del Monte personally during the campaign trail or shortly before the campaign trail. Na-present sa akin ng mga taga San Jose del Monte yung tinatawag nilang People's Agenda. Yung clear, detailed bullet points ng ano yung demands nila. Number one talaga yung tubig, no? And ito'y sinound na nilang issue, no? Back pa in 2018, no? Consumer groups and residents have been complaining about this. Non-potable, intermittent yung supply of water, unreliable yung billing, no? But sa time ni Duterte and even sa time ngayon ni Marcos, merong negligence doon sa pagpansin dito sa issue. So, in 2018, dito rin actually final ng Bayan Muna yung kanilang paunang resolution to investigate this. And beyond that, ay nag-file na rin sa Office of the President ng isang formal complaint para maimbestigahan ito. Pero now, in the 19th Congress, nire-revive natin yung resolution na ito para imbestigahan talaga na paano hindi na i-deliver yung proper services na ito at pinagkakakitaan ng ang mamamayang Pilipino in relation to yung dapat na nakukuha nating different aspects kung paano tayo mamuhay ng matiwasay. Kasi if you allow me to also link it, no, marami tayong taxes na binabayad, no? And these taxes, nakikita natin dapat yung manifestation ng pag-improve ng quality of life, delivery of social services, etc. Pero ano yung nangyayari? Rather than nakita yung greater or better quality of services, we're seeing it deteriorate. But on the other hand, yung taxes ay nag-i-increase. Kamakailan nga may digital tax na in-implement.
Meanwhile, mas mataas yung tax cuts for the rich or for the big corporations, no? It's unfortunate na ganito yung status quo natin ngayon, which is that um, malaki yung pera na nakukuha um, ng Marcos Jr. administration. Malaki yung pera na nakukuha ng mga private corporations na binibigyan ng tax breaks ng Marcos Jr. administration na nagbibigay supposedly ng social services. But ganito nagde-deteriorate yung state ng ating services, no? If we remember the past years, no, dumadalas din yung outages, yung hindi kaya ng ating mga electric distributors, generators, yung demand for electricity, no? And maraming times nagbo-brown out sa ating mga bahay-bahay or sa ating businesses, no, affecting mga Okay. businesses. So sa atin, kailangan imbestigahan nila.